Ihahatid na sa atin ni April Enerio ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Narito ang ulat panahon. Salamat, Atty. Mark. Sa ating balita, tuluyan na nakalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Isang. Ayon sa Pag-asa, tumawid ang ating powerline na naturang bagyo na may international name na Cimarron kaninang around 12 midnight hanggang alauna ng madaling araw. Kasalukuyan ito napanatili ang tropical storm category habang kumikilos patungong southern China. At dahil malayo na ito sa ating bansa, wala na nakataas na public storm warning signals sa kahit anumang lalawigan ng Pilipinas. Sa iba pang balita, meron tayo na monitor na panibagong sama ng panahon sa labas ng western boundary ng ating area of responsibility. Naideklara na ito ng Japan Met Agency bilang isang tropical depression kaninang umaga. At base pa sa naturang ahensya, mabagal itong kumikilos pahila. So, papalapit po yan sa ating bansa. Pero iba ang analysis ng ating mga forecasters dito sa Pag-asa. Kaya para maipaliwanag ito na maayos, kasama natin si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada. Magandang gabi, Sir Doy. Tulad po ng aking nabanggit, ano po ba ang inaasahan natin sa weather disturbance na ito at gaano kataas ang tsansa nito pumasok ng ating PAR? Yes, good evening din sa iyo, April. At patuloy nga po nating minomonitor itong isang nasabing low pressure area na kung saan ito nga po ay nandito sa may west ng Palawan. Ito pong low pressure area na ito ay talagang posibleng maging bagyo sa susunod na mga oras. Katulad nga ng nasabi nyo, ang Japan Met Agency ay categorically na isa na itong tropical depression. Dito naman po kasi sa atin, ang kanya pong track ay halos nandito sa may boundary line ng ating Philippine Area of Responsibility. Makikita natin dito sa linya na to, yung pong, ito pong linya pahaba, ito yung ating broken line, na kung saan nandoon yung ating sinasabing low pressure area na posibleng maging bagyo. Ngayon ay base sa ating analysis, posible nga po itong maging bagyo, subalit ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi na natin ito ikinukonsider kung saan, kung ito ay papasok ng bahagya sa ating loob ng PAR, ay papangalanan natin itong si Bagyong si Jolina. Subalit ngayon, wala naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya patuloy pa rin natin itong imo-monitor at babantayan. Ayan po, tulad nga na nasabi ni Sir Doy, patuloy po tayo magmo-monitor dito mismo sa Pag-asa. At tulad po ng aking nauna nabanggit na nakalabas na po itong si Bagyong Isang. Nakaka-apekto pa rin po ba na pag-iba yung southwest monsoon sa ating bansa? Sa ngayon, ang bagyong si Isang ay nandito nga po sa may bahagi ng southern China. Ito po ay kasalukuyang nandun sa eastern coast ng Guangdong, China at wala na po itong direktang anumang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Wala na rin po itong epekto sa ating southwest monsoon o sa hanging habagat. Sapagkat yung ating hanging habagat na nandito sa western part ng ating Philippines ay na-deviate na po o nahatak na nitong isang panibagong namumong sama ng panahon o yung pong isang tropical depression na nasa labas ng ating area of responsibility. Imbis na mahatak nito ang ating hanging habagat, ang hanging habagat natin ay napapupunta dito sa may West Philippine Sea at dun nga po sa labas ng PAR. Kaya nakaranas tayo ng magandang panahon sa Ayan nga po, bagamat nakalabas na itong si Bagyong Isang at na-deviate itong southwest monsoon, umiira naman po muli ang intertropical convergence zone. So ano po ba nga asahan natin lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Tama ka dyan, ang intertropical convergence zone ang prevailing weather system para ngayong araw na ito. At dahil nga po sa ITCC, ang malaking bahagi po ng Mindanao ay makakaranas ng mga mahina hanggang katamtaman lamang ng mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Dito sa ating monitoring ng ating MTSAT satellite, halos maninipis lang ang kaulapan dito sa natitirang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, magandang panahon ang ating aasahan sa mga susunod na araw at meron lamang pong mga pulo-pulong mga pag-ulan at kung meron man na biglang malakas na pag-ulan, ito ay isolated lamang at dulot po ito ng thunderstorm. Okay, Sir Doy, naglabas po tayo ng gale warning. Ano po bang detalye dito sa abisong inilabas ninyo? Tama ka dyan, April, meron tayong gale warning. Lalong-lalo na po dito sa seaboard, sa western seaboard ng Southern Luzon. Ibig sabihin, yung pong mga area na yan o yung mga baybaying dagat na yan ay makakaranas po ng mostly cloudy sky na may mga scattered rain showers and thunderstorms. At dun po sa western seaboard, makikita natin yung karagatan dyan rough to very rough. Ibig sabihin, maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan at ang tinatayang wave height ay nasa
3.4 hanggang 4.5 meter. Ang hangin na posibleng maranasan, lalong-lalo na yung mga kababayan nating mangingisda na gumagamit na maliliit na sasakyang pandagat at gayon din yung malalaking mga sasakyang pandagat na maging alerto dahil malakas nga po ang paghangin ng karagatan dyan, naaabot po sa 52 hanggang 63 km per hour o kaya ay 28 hanggang 34 knots. At yung pong nasabi nating area na kung saan nakataas ang gale warning, particular po yan sa may baybaying dagat, malapit po dito sa may Palawan. Kaya mga kababayan natin dyan, na sana iwasan muna o ipagpaliban ng mga paglaot dun po sa mga nasabing baybaying dagat. Okay, no, Sir Doy, nauuso ang pagsuot ng jacket dito sa Pag-asa. Ano pa po bang paalala natin sa ating mga kababayan? So ang ating paalala sa ating mga kababayan na kung saan magandang panahon ang ating maasahan sa mga susunod na araw. Magdala po tayo, lalo na yung mga kababaihan, yung ayaw mainitan, dahil mainit na temperatura at maliwalas na panahon ang ating aasahan. Pero hapon o gabi, may tsansa na biglang umulan na dulot ng thunderstorm. Kaya mas maganda pa rin, magdala tayo ng payong o anumang pananggalang sa ulan, sa init man o sa ulan. Okay, maraming salamat. Ayan po si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada na nagbigay sa atin ng update sa ating weather conditions. Narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng Pilipinas para sa mga susunod na oras. Simulan po natin sa Luzon. Mataas na sa Lawag City na may 25 to 32 degrees Celsius, habang mababa naman sa Baguio City na may 16 to 24 degrees Celsius. Punta naman po tayo ng Visayas, mababa na sa Iloilo at Bacolod na parehong may 24 to 31 degrees Celsius, habang mataas naman sa Cebu na may 25 to 33 degrees Celsius. At sa Mindanao, parehong 24 to 32 degrees Celsius ang Zamboanga City at Metro Davao, habang mababa naman sa Cagayan de Oro na may 23 to 32 degrees Celsius. At para naman bukas, sisikat ang araw alas 5:36 ng umaga at lulubog alas 6:28 ng gabi. Ugaliin mag-monitor sa weather conditions first thing in the morning. Tumutok sa PTV alas 5 ng umaga para sa nangungunang programa naghahatid ng weather updates ang Panahon TV. At para naman lagi kang updated oras-oras sa panahon, follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. At yan ang pinakauling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po niyong Weather Girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan.